Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans at panig ng munduhan. Labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon, ito po sa pagitan ni Lewis Crocker at Paddy Donovan. Fight schedule March 1, 2025. Nagaganapin po sa The SSA Arena, Belfast, United Kingdom. Sa bakbakan na ito, tayo po maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan nga ba naging yamado, saan naging dihado, itong magkabilang panig. At inaanyayahan ko rin po kayo na panuorin ang kabuuhang video at nang sa ganun makakakuha kayo ng basihan o idea sa inyong pipiliin na sa tingin po ninyo ay may malaking chance sa pagkapanalo dito po sa naturang sagupaan. Maaaring ang inyong desisyon ay papabor o taliwas ito sa aking pananaw o prediction sa laban, ngunit ang mahalaga kayo dahil nasa inyo ang huling desisyon. Nabanggit ko kanina na magkaroon tayo ng comparison, so marapat lamang din na ating tatalakayin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, eksperyensya o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan, dahil yan po ang ating gagamiting referensya doon naman sa ating gagawing comparison. Pero bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyayahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumubaybay dito sa ating munting channel, tapos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po nung Sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman hindi na natin ito patagalin pa at simulan na natin. Unahin natin ang sa panig nitong si Paddy Donovan. Bilang isang professional boxer, itong si Paddy Donovan po ay may impresibong kartada. 14 wins with 11 wins coming by way of knockout, undefeated. May edad 26 anyos. Height 5 foot and 9 inches. Southpaw stance, knockout ratio 78.57%. Last fight May 25, 2024, nakasagupa si Lewis Ritson. Panalo by technical knockout itong si Paddy Donovan. Ngayon, dadako naman tayo sa kanyang eksperyensya o karanasan sa mga labanan, lalo na dito sa boxing mga idol. Itong si Paddy Donovan, bago pumasok sa professional boxing, dating amateur boxer. Katunayan, doon po sa amateur fights, may impresibong kartada si Paddy Donovan. 62 wins with 9 wins coming by way of knockout. May 12 talo. At sa kanyang 12 talo sa puntusan lamang ito natatalo. At ang mga event na kanyang sinalihan mga idol. 2015 AIBA World Junior Championship Silver. 2016 AIBA World Youth Championships. 2017 EUBC European Youth Championship Quarterfinals. 2019 EUBC U22 Championship participant itong si Paddy Donovan. Ngayon, dadako naman tayo sa kanyang eksperyensya bilang isang professional boxer. So, magngalan tayo ng tatlong individual na dating nakalaban itong si Paddy Donovan na kung saan para sa akin nakapagbibigay ito sa kanya ng magandang karanasan at higit sa lahat, nagluklok sa kanya dyan po sa world ranking sa 4 major title belts, which is sasabihin natin yan mamaya. So, ngayon mga idol, nakasagupan ito si Lewis Ritson, William Andres Herrera at Danny Ball. Yan po ang kanyang mga nakatunggali na masasabi natin. Bagamat hindi yan kilala mga idol, pero may mga magagandang kartada o record naman sa pro fights. Ngayon dadako naman tayo sa skills. Ito si Paddy Donovan. Pangkalahatan po, all-around boxer. Pagka sinasabi natin all-around boxer mga idol, halos lahat ng skills o galawan mayroon yan. Oo. Pressure fighter style, defensive style, brawler style, counter punching style. At may ibubuga pagdating po sa teknikalan na suntukan. So, ibig sabihin, sa kanyang performance naman, sa aktual na laban, defensive style, which is malimit kung nakikita sa kanya, backpedal, moving around sa kanyang katunggali, pressure fighter style, na kung saan hindi rin naman basta-basta pumapasok sa kanyang katunggali, ginagamitan niya ng jab-1 combination, tapos may pabugso-bugso din itong pagsugod, pagbato ng mga suntok, taglay nito ang hand speed, liksi, power, timing, at accuracy. Oo. Ngayon, pagdating naman sa dipinsa, masasabi kong bagamat may kahusayan sa teknikalan na labanan itong si Paddy Donovan, ngunit may openings naman ito sa kanyang dipinsa sa mid-range at close range na suntukan, lalo na kung nasa opensa ito. Bukas na bukas ang kanyang panga, delikado ma-counter po mga idol. Yun ang nakikita ko sa kanya, na sana napag-aralan naman niyang itaas yung kanyang dipinsa sa panga kung nasa close range, mid-range sa suntukan. Dahil delikado ma-counter. Yun ang aking concern sa kanyang dipinsa mga idol. Pero kung titingnan natin, maganda tingnan ang kanyang dipinsa. Oo, lalo na kung nasa long range na suntukan mga idol, maganda ang kanyang galaw. Oo, footwork in and out, side to side, moving around, magaling, maganda. Kaya nga nasabi kong ito po ay all around boxer. Oo, all around boxer. Sa durability o tibay naman ito, masasabi kong may tibay.
Pagka sinasabi naman nating may tibay mga idol, posibleng hindi sa lahat ng pagkakataon po yan madadala ang tibay na yan. Nagkataon lang na kaya niya ang salon ng suntok ng kanyang katunggali. Nasabi kong may tibay dahil tinataman ito sa panga, katawan, hindi ko pa nakitang ininda. So may tibay. Lamang, siyempre, hindi sa lahat ng pagkakataon. Masasabi nating matibay talaga ang isang boksingero sa physical talaga mga idol kung iya'y magretiro na hindi man lamang sumayad ang pabuka sa lona. Oo, ganon. Or mapabagsak, marunong bumangon. Tulad ni Marquez. Ganyan. Matibay. Oo. Marami nagsabi na si Marquez daw, mahina ang panga. Hindi po. Kung mahina ang panga, tulog. Pero natutumba lang, so hindi kinaya ng paa ang pwersa ng suntok ng kanyang katunggali. Bangon agad eh. Ginadigulog-kin. Talagang matibay paa at saka mukha. Nites, o ating kababayan, syempre, proud tayo sa ating kababayan si Nites. Kaya lagi ko binabanggit ito si Nites. Casimiro, may tibay, pero sinasabi ko lang may tibay kasi hindi ko pa masasabi kong matibay ito si Casimiro sa oras na kung magpangabot sila ni Inoue, kahit nalipas na siya sa prime sa panahon na yan, which is yun ang hinihintay yata ni Inoue na palipasin mo na ang prime nito si Casimiro, which is next year, lipas na sa prime si Casimiro. So, pagka hindi pa rin paggawa ni Inoue na may knockout si Casimiro, kung sakaling magpangabot nga sila, doon ko na masasabing matibay si Casimiro. So, sa panig naman ni Lewis Crooker mga idol, papatuloy na natin kasi haba tayo lalo. Lewis Crooker bilang sa professional boxer, may presibong kartada, 20 wins with 11 wins, coming by way of knockout undefeated. May edad na 28 anyos, height 5 foot and 9 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 55%. Last fight, June 22, 2024, nakasagupa si Conor Walker. Panalo ba yun na decision si Lewis Crooker? Karanasan o eksperyensya ni Lewis Crooker. Mga idol, bago ito pumasok sa professional boxing, siya po ay dating lumalaban sa amateur. Dating amateur boxer itong si Lewis Crooker. Na may impresibo kartada, 34 wins with 12 wins coming by way of knockout, may 11 talo. At sa kanyang mga talo mga idol, sa puntusan lamang siya natatalo doon po sa amateur. At ang mga event na kanya sinalihan, 2014, Irish Youth 2 Championships, Ireland versus Germany International, at 2015, Totana Box Cup Final. Ngayon, sa kanyang eksperyensya bilang isang pro boxer naman, magngalan din tayo ng tatlong individual na dati niya nakatunggali na kung saan nagluklok sa kanya dito po sa world ranking. Si Tyrone McKenna, Dennis Levi at Conor Walker. Sa skills naman nitong si Lewis Crooker mga idol, para sa akin, boxer puncher, pressure puncher style, defensive style, brawler style, counter punching style. Timing lang ito kung bumaba ito na suntok. Ngunit, accurate at syempre may diin, may bigat, may power ang mga suntok na binibitawan ni Lewis Crooker. Sa depensa naman, average lang din po ang kanyang depensa. Sa tibay, masasabi kong may tibay din po dahil hindi ko pa nakita ang kahinaan nitong si Lewis Crooker. Tumatanggap din po ito ng mga suntok. So dito yan, masusubok sa laban niya kay Paddy. So, ngayon, dadako na tayo sa ating comparison. Sa dako na pagdadawsan sa laban, advantage po yan para kay Lewis Crooker dahil siya ang dinayo. So ano-ano ang mga advantages pag ikaw ang dinadayo? Siyempre, home court advantage, hometown decision kung sa decision, favoritism, kasama na doon ang politics. Yun ang advantage dito si Lewis Crooker. Lalo na kung mawi sa close fight ang naturang suntukan. Ngayon, dadako naman tayo sa ranking. Ayon po sa BoxRec, out of 2,425 ka mga boksingirong lumalaban sa welterweight division, pang rank 12 si Lewis Crooker. Si Paddy Donovan pang rank 18. So lamang po sa ranking itong si Lewis Crooker. Ngayon, dadako naman tayo sa boxing scene na kung saan dyan po nakikita natin kung saan ba naka-ranking sa 4 major title belts itong maglalaban. Okay. Itong si Paddy Donovan, rank 13 sa WBC, rank 5 sa WBA, rank 6 sa IBF. Samantala, itong si Lewis Crooker, rank 5 sa IBF, rank 9 sa WBO. So, lamang si Paddy Donovan sa ranking dito po sa 4 major title belts dahil tatlong organization nakaranking si Paddy Donovan, samantala itong si Lewis Crooker sa dalawang organization lamang sa IBF at WBO. Yan po. So, nagkabawian na sila. 50-50 niya sila doon. Ngayon, nadako naman tayo sa physical na appearance at unahin natin sa edad. 28 anyos si Crooker,
Crocker, si Donovan naman ay 26 anyos. So parehong nasa kasagsagan ng kanilang kalakasan. Parehong nasa prime na ang dalawang maglalaban. Ngayon, sa height, reach, power, kung sino ang may advantage. Ngayon, sa height, pareho pong pareho sila ng height 5 foot and 9 inches. Southpaw kontra Orthodox. Delikado sa untugan dahil hindi makapareho ang kanilang stance. Ngunit dahil po dating lumalaban sa amateur, so ibig sabihin mga idol, hindi na bago para sa kanila na mapapalaban sa hindi makapareho ng kanilang stance. Pero delikado pa rin sa untugan. Ingat na lang sa dalawang maglalaban. So dito, sa power naman tayo, ang knockout ratio ni Paddy Donovan umaabot sa 78.57%. Ang knockout ratio ni Lewis Crocker, 55%. So lamang sa power si Paddy Donovan. Sa madalang salita, knockout artist, pasok sa masasabi nating consider na knockout artist ito si Paddy Donovan. At ito naman si Lewis Crocker, consider din na power puncher. So power puncher kontra knockout artist. So delikado kung sino makauna dito mga idol. Dahil hindi rin matatawaran ang power at taglay-taglay ni Crocker. Siyempre, lalo kay Donovan dahil knockout artist po siya. So ngayon, dadako naman tayo sa kanilang activity. So pareho silang napalaban last year. Aktibo ang kanilang status. Eksperyensya. Pareho silang nag-ugat sa amateur. Lamang kung paramihan ng laban sa amateur fights at panalo, lamang si Donovan. At sa events naman sa sinalihan, lamang pa rin si Donovan. Bakit? Sa AIBA siya sumasali. Ang AIBA mga idol, pang buong mundo, kung di ako nakakamali, ang tournament na yan. So ngayon, sa experience bilang sa pro boxer, pareho sila. Oo. Ganun pa man, pareho silang nag-uugat sa amateur boxing. At hindi magkalayo ang kanilang kinalaban sa pro boxing. Sa madaling salita, 50-50. Oo. Sa skills, boxer puncher kontra all-around boxer. So lamang po ang all-around boxer. Pero hindi pa rin po yan ganun kalayo. So dito, masasabi kong 55-45 in favor of Paddy Donovan. All-around boxer at boxer puncher. Kasi ang boxer puncher mga idol, kaya din nilang i-handle ang technical. Lalo na itong si Paddy Donovan dahil all-around siya. I-kombinasyon pa natin sa kanyang liksi, hand speed, power. Si Lewis Crocker naman yung timing at accuracy. Although pareho naman sila may taglay na timing, accuracy. Pero maliksi si Donovan, hand speed ni Donovan. At syempre, may mga opinions din kasi si Donovan na delikadong masamantala. Although pareho naman sila mga idol. Pero yun nga sa close range suntukan, masyadong bukas si Paddy Donovan. Kuya Dong Sports, sinong llamado? Mga idol, kung sa bansang Amerika or sa Saudi kaganapin ang labanan na ito, para sa kilyamado si Paddy Donovan, 55-45. 5% lang diferensya. Pero dahil sa dayo itong si Paddy Donovan, which is kinikilala ko ang dako na pagdadausan, 50-50 na. Dahil nga dayo si Donovan dito. 50-50 dito po sa kabilang side. Pagka sinasabi nating 50-50, pareho pong may malaking tsansa sa pagkapanalo. Nakadepende po yan kung kaninong diskarte ang mangingibabaw. Oo. So ngayon, dahil sa 50-50, prediction mo Kuya Dong Sports? Ang prediction ko po dyan, talagang isang matalinghagang prediction po yan mga idol. Bakit? Bagamat pareho silang may mataas na knockout ratio, although lamang si Paddy siyempre, pero pareho naman silang may tibay. So dito magkasubukan sa tibay ang dalawa. Kaya ang prediction ko po dyan, Paddy Donovan by technical knockout 1-9. Inot ko ha, wala ako nakitang kahinaan kay Lewis Crocker. Pero knockout ang aking prediction. Bakit? Anong dahilan? Anong sadya ko? Dahil yun po ang dapat gawin nitong si Paddy Donovan. Na in-knockout niya si Lewis Crocker kung nais niyang manalo. Kung nais niyang makapiho sa pagkapanalo. Dahil kung mawi lang ito sa closed fight, closed din sa scorecard, tagilid si Paddy Donovan. Delikadong madali sa hometown decision, favoritism, at politics. So, delikado siya dyan.
Pwedong Sports, wala na bang tsansa na manalo si Donovan kung sakasakali naman na mauwi sa puntusan lamang ang labanan? Siyempre mga idol, sinasabi ko lang na delikado. Oo, delikado si Paddy dyan kung sa puntusan lang ang labanan. Pero hindi ko sinabi na walang tsansang manalo si Paddy Donovan sa puntusan. Gamit ng kanyang hand speed at power skills, posible niyang maidomina ang laban. Oo, posible. Pero yun nga, delikado pa rin siya dyan. Kahit nasabihin natin mga idol na sa ating mga boxing fans, sa ating observation, sa kanilang bakbakan na para sa ating panalo si Donovan dapat, pero sa mata ng hurado, hindi sapat. Marami naman kasing laban na ganun ang nangyari mga idol, lalo na sa mga dayo. So, yun nga, kailangan talaga i-knockout ni Donovan para makapeho sa panalo. Kasi kung sa puntusan, pabor pa rin naman ako. Siyempre, knockout na puntusan, pabor ako kay Paddy Donovan na mananalo. Oo, yun ang aking prediksyon. Lamang, yun nga, pag nawi sa puntusan, delikado. Delikado. Pero hindi ko sinabi na walang tsansang manalo si Paddy. Siyempre lamang siya sa power, sa skills, sa hand speed, at yun nga. Magagamit niya yan para magiging dominante. At pagka nawi sa ganun mga idol, kailangan magtrabaho ni Paddy Donovan para siya po ay paboran, makapangumbinsi ng mga hurado. Okay, sa panig ni Lewis Crocker. Sa panig ni Lewis Crocker, mga idol, delikado ding ma-knockout si Donovan. Dahil sa openings nito sa mid-range o close range na suntukan. Manong round kaya? Gamit ang power ni Lewis Crocker at husay sa counter, siguro, mga idol, dahil sanay sa pangmatagalang laban itong si Lewis Crocker, 1 to 12 rounds, posibleng makuha ni Crocker ang panalo by technical knockout. Dahil sanay sa pangmatagalang laban si Lewis Crocker. Pangalawa, may mga opening si Donovan na delikadong masamantala ni Lewis Crocker, mga idol. Ngayon, kung kakayanin naman ni Donovan ang mga suntok ni Crocker, masasabi natin na maganda kung kakayanin. Pero, puntos pa rin yun. Lalo na kung mauuga si Paddy Donovan dyan. Diba? Ang mayayari kasi dyan, mga idol, quality versus quantity. Kasi, kung ating pagkumparahin, paramihan ng suntok silang dalawa, mas maraming bumato ng suntok, si Paddy Donovan. Pero, mga idol, sa boxing kasi, hindi lang po sa maraming suntok binibilang ang puntos, kundi kasama na rin doon ang quality, ang kalidad ng suntok. Ilagay natin, 10 suntok ang pinakawalan ni Paddy Donovan. Isang suntok lang kay Crocker, pero muntik namang bumagsak si Paddy Donovan or nauuga si Paddy Donovan. Saan ibigay ang punto sa round na yon? Siyempre malaki ang tsansa na doon kay Crocker i-award yun. Oo. Kaya dito sa labanan na ito, sana sa panig ni Paddy Donovan, in-improve yung depensa or head movement. Head movement, sana in-improve sa kanya yon. Dahil yon ang isa sa nakikita natin problema. At syempre, sa panig naman ni Crocker, syempre kung magkaroon lang ng closed fight, advantage sa kanya yon. Ang closed fight na mangyayari yan, ay nako, advantage sa kanya yon, mga idol. Dahil sa kanya yon sa kanya yung baluarte Lalo na kung sa kanya din yung promosyon, yung under sa kanyang promosyon ang laban. Lalo na. Diba? Kaya delikado nga yung laban para sa dayo. Pero dito kay Crocker, mga idol, hindi ka taka-taka, hindi ka gulat-gulat na manalo yan by knockout dahil may power, may skills din. Hindi ka taka-taka, hindi ka gulat-gulat yan mananalo sa pamagitan ng knockout. Yun nga, sabi ko 1 to 12. At sa puntusan naman, mga idol, dahil napaka-timing nito kung bumabato na suntok at may pabugso-bugsong suntok ito na kung saan mahirap din depinsaan, mga idol, masasabi ko na hindi ka taka-taka talaga, hindi ka gulat-gulat na mananalo din yan sa pamamagitan na yun na most decision, split decision, majority decision, basta decision. Di ka taka-taka o kagulat-gulat na mananalo din ito si Crocker. Lalo na't siya po ang dinarayo dito sa naturang sagupaan. Kaya matinding pagsubok ito sa panig ng dayo, syempre, sa panig din po ng dinarayo. Lalo na't napakataas na nakautorisyon ng dumayo na si Paddy Donovan. Kaya napakaganda ng labanan na ito, bagamat pabor ako kay Paddy Donovan. Pero pagka nawi sa puntusan yan, delikado si Donovan. Kahit pa sabihin natin pabor ako kay Donovan, delikado si Donovan dyan.
At delikado ding manakaut si Donovan dahil nga sa kanyang openings. Na sana, na-improve ang head movement nitong si Paddy Donovan. Isa yan sa nakikita ko sa kanya eh. Pag nasa close range kasi, baba yung dalawang kamay. Suntok siya ng suntok. Ngayon, open naman yung mukha. Paano kung makakaunter yung katunggali? Paano kung mapuruhan siya, di ba? Kung matibay talaga siya, kung makakaya niya ito, eh maganda. Sa madaling salita mga idol, magandang laban ito talaga, ma-action ito. Yun ang aking pananaw, magandang laban at ma-action ito. Hanggang dito na lamang ito, Pandong Sports PH. God bless.